kakalipas. Ngayon pong oras na ito, Ate Medi, bakit nga ba si Kristo ipinanganak? Sabi niya sa John chapter 3 verse 16, sabi niya, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, si Jesus po yan, upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkameron ng buhay na walang hanggan, Ate Medi. Alam nyo, Ate Medi, ang buhay dito sa mundong ito ay talagang may sakit, may problema, may pagsubok, o hindi kaya ang buhay sa mundong ito ay talagang napakaiksi. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na kahit maiksi ang buhay sa mundong ito, si Jesus po mahal na mahal tayo hanggang sa kamatayan, hanggang sa pagkapanganak natin, hanggang sa paglaki natin, mahal na mahal tayo ni Jesus. Sabi niya po mga kapatid, sabi niya Ate Medi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kung bakit si Jesus ipinanganak? Para sa iyo at para sa akin. Sapagkat ang lahat ng tao, kung hindi papanganak si Jesus, kung hindi para kay Jesus, lahat ng tao pupunta sa impyerno. Sabi po mga kapatid, sabi Ate Medi, sa Romans chapter 6 verse 23, sabi sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So lahat ng tao ay sadya talagang doon po pupunta, ako at ikaw. Pero sabi ng Bible, ngunit sabi na, for God, sabi niya, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Alam mo Ate Medi, sa kabilang buhay ay may tatawag na buhay na walang hanggan. Saan? Sa langit, o di kaya sa impyerno. Mamimili po tayo sa oras na ito, Ate Medi. Dapat nating siguruhin ang ating kaluluwa kung saan pupunta, kung sa langit ba talaga o sa impyerno. Ngayong oras po ito mga kapatid, sabi ng Bible, datapwat, sabi ng Bible, ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Sabi ng Bible, at mananampalataya ng buong puso mo na siya binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Sabi ng Bible, ililigtas ka niya. Ibig sabihin, Ate Medi, ang pananampalataya kay Jesus, ibig sabihin, kung tinanggap mo si Jesus bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas, at pinanampalatayaan mo siya sa iyong puso, na si Kristo lamang ang tagapagligtas ng buhay mo, sabi ng Bible, ililigtas ka ni Jesus. Ate Medi, alam ko napapakinggan mo ako. Alam ko na tayong lahat ay gustong-gusto mo na ikaw ay maligtas, pumunta sa piling ng Diyos, ayaw nating mapahamak ang ating mga kaluluwa sa impyerno. Kaya ang Ate Medi, tatlong bagay lang po ang pwede po nating gawin mga kapatid. Una, tatanggapin natin si Jesus bilang Panginoon, Diyos tagapagligtas. Ate Medi, kahit hindi ka pa nakakapagsalita, gusto mo bang tanggapin si Jesus bilang Diyos Panginoon tagapagligtas? Tinatanggap niyo po ba si Jesus? Salamat Ate Medi sa response, ano? Kung tinatanggap po si Jesus bilang Diyos tagapagligtas, ngayong oras na ito, sabi ng Panginoon, kinakailangan mo si Jesus na papasukin, buksan sa ang puso mo, tanggapin si Jesus ngayong oras na ito bilang Panginoon at Diyos tagapagligtas, Ate Medi. Ngayong oras na ito, hindi ko po kita, hindi kita naririnig na magsalita, pero gusto ko pong malaman sa oras na ito at malaman mo sa oras na ito na dapat mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon at Diyos mong tagapagligtas, Ate Medi. Ipagkatiwala mo na po ang iyong buhay kay Jesus. Pagkatiwala mo po ng buong buo ang kaluluwa mo kay Jesus. Pagkatiwala mo ang buong buhay mo kay Jesus. Sabi ng Bible, anong gagawin sa iyo ni Jesus? Ililigtas ka niya. Saan? Sa pagkapahamak sa impyerno. At anong gagawin ni Jesus? At ikaw ay bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Ate Medi, pagkatapos mong tumanggap kay Jesus, anong gagawin natin sa sunod mga kapatid? Sabi ng Bible, datapot sabi ng Bible sa Romans chapter 10 verse 9 verse 3:10, sabi ng Bible mga kapatid, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat po ng tao, Ate Medi, ay nagkakasala. Alam ko, Ate Medi, lahat tayo nagkakasala. Pero pangalawang dapat nating malaman ngayon na sana aminin natin na tayo po ay nagkasala. Ate Medi, alam ko na ikaw at ako ay nagkasala.
Simula nang tayo po ipinanganak, tayo po ay mitatawag na minanang kasalanan sa ating po mga magulang. Yung po si Eva at si Adan. Pero gusto ko pong malaman nyo kung bakit si Jesus ipinanganak para po tayo po tubusin sa ating mga pagkakasala. Kaya nga si Kristo na mayubay sa krus ng Kalbaryo upang ang kanyang dugo ay dumaloy sa krus hanggang sa tigang na lupa. At ito po ay pwedeng maghugas lamang sa ating po mga kasalanan, yung banal na dugos na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Ate Medi, gusto ko po na maintindihan mo ngayong oras na ito na lahat ng tao ay nagkasala sa harap ng Diyos. Ano pong gagawin natin kung tayo po ay nagkasala? Sabi ng Bible, sa Romans 3:23, sabi ng Bible mga kapatid, kaya nga ang lahat ay nagkasala, kaya hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya tayo pong lahat, kung bakit lahat ng tao ay hindi dapat pupunta ng langit dahil po sa kanyang kasalanan. Subalit si Kristo, ipinanganak sa mundong ito, nagkatawang tao, Diyos niya, at siya po yung nagkatawang tao, para po tayo pong lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa mga oras pong ito, mga kapatid, Ate Med, nawa, ito po ang oras ng pangatlo, ito po ang oras ng pagsisisi sa ating mga pagkakasala. Hindi po bukas, Ate Med. Gusto ko, bago kami umalis, gusto ko na sasambitin mo kung hindi mo maibuka ang iyong mga bibig, kung hindi mo maisambit sa dila mo, gusto ko kahit sa isip at puso mo, nasasabihin mo, Panginoon, ako'y humihingi ngayon oras nito ng tawad sa lahat ng pagkakasala ko, sa lahat ng aking kalikuan, sa aking mga minanang kasalanan, sa mga mali kong gawi at gawa, sa mga lihim o hayag na sinadyang kasalanan. Gusto ko pong maintindihan sa oras nito na sana totoo ang pagsambit mo, Panginoon. Tinatanggap kita bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Sabi ng Bible, kung ginawa mo yan ng taos sa puso mo, ililigtas ka ni Kristo. Ate Mehdi, mahal na mahal ka namin. Namimiss ka namin sa pananambahan. Namimiss ka namin sa pag-a-attend mo. Pero gusto kong maintindihan mo sa oras na ito. Kaya kung bakit kami nandito, gusto kong isigurado ang iyong buhay na dapat ikaw at tayong lahat, ano man ang mangyari sa buhay natin, ay makapiling natin ang Diyos. Ate Medi, ngayong oras na ito, sumabay ka sa panalangin ngayong oras na ito at gagabayan kita. At sasabihin mo, Lord, ito po ang panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Sasabihin niyo po, Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Inaanyayahan kita sa aking puso na pumasok, Panginoon, dakilang Diyos, hugasan niyo po ng banal na dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo ang aking puso, isipan, ang aking buong pagkatao. Patawad po, dakilang Diyos, sa lahat ng aking kalikuan, kasalanan, lihim o hayag, sinadya o hindi. Dakilang Ama, ako po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Pinagkakatiwala ko po ang aking buong pagkatao, ang aking buong buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ate Medi, may good news ako para sa iyo. Sabi ng Bible ay ganito, kung tinanggap po si Kristo bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas, sabi ng Bible sa John 1:12, sabi niya, datapot ang lahat ng sa Kanya ay tumanggap. Ate Medi, ikaw ay tumanggap kay Jesus. Kung tinanggap po si Jesus ngayon, sabi ng Bible, ikaw ay pinagkalooban niya. Okay? Datapot ang lahat na sa Kanya ay tumanggap, ay pinagkalooban niya sila ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Ate Medi, kung tinanggap po si Jesus, sabi ng Bible, ikaw ay pamamanahan ng Diyos.
ng buhay na walang hanggan na kasama ang Panginoon, kasama ang mga anghel, kasama ang mga mananampalataya, mga forefathers natin. Nasabi ng Bible, yan po ang pangako ng Diyos. Ate Medi, papanalangin kita ngayong oras na ito. Sana ang isip at puso mo ngayon, ang gusto ko ipayapa mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Kahit sa kalagayan mo ngayon, mahal na mahal ka ng Diyos. Kahit Ate Medi sa kalagayan mo ngayon, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Kaya kami nandito dahil mahal ka ng Diyos. Ngayong oras na ito, Panginoon, sa oras na ito, dalangin ko o Diyos, si Ate Medi, na aming pong kapatid sa Panginoon. Ang kanya pong buhay, ang kanya pong buong pagkatao, ang kanya pong lupang katawan, kanya pong karamdaman, Panginoon. Imposible sa tao pero posible sa iyo. Ikaw po ang Diyos ng himala. Ikaw po ang Diyos ng Panginoon, Hari ng mga hari, manggagamot, tagapagligtas, comforter namin, Panginoon. Dalangin ko, Diyos, bigyan mo si Ate Medi ng kapayapaan ng kanyang pong puso at isipan, na laging iisipin kayo, na hindi nyo kami pinababayaan, ni iniwan man na bilang Diyos. Panginoon, dalangin ko ang mga nag-aalaga kay Ate Medi, ang kanya pong pamilya, bless niyo po silang lahat, Panginoon. Nawa po, dakilang Diyos, ngayong oras nito. Magpapalain niyo po ang buong paligid namin na ito. Bless niyo kami, Panginoon. Salamat po sa oras na ito, sa pribilehiyo na kami po ay nakapag-pray, na kami po ay nakapagbahagi ng salita ng Diyos. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ate Medi, salamat. Kayo po ay babalik ulit.